Capricorn, ito yung reading mo for August 24 to 31. Ano ba yung mga ganap, mga dapat malaman? Maraming salamat Capricorn for your support kung lagi ka nanonood ng mga readings ko. At kung bago ka naman, don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding mga personal reading services ko naman, yung mga interesado mag-book, mag-inquire, mag-message directly kayo, dumiretso kayo sa aking FB page. At maraming salamat and big shout out sa mga nag-avail ng subscription and membership natin. Naka-flex po yung mga names ninyo either sa umpisahan or dulo nitong ating reading. So, Capricorn, ano ba tong mga mensahe ng cards para sa iyo August 24 to 31? Unang-una mo ay meron kang choices. Maraming nakakuha niyan. Meron ka ring embrace. Marami ring nakakuha nito. Meron ka ring flourish. Meron ka ring continue. Meron kang full moon in Virgo. You are good enough. Meron kang North Node. Step out of your comfort zone. Meron kang new moon in Pisces, which is meditate and contemplate. Meron ka ring new moon in Aries, which is it's time to take action. Uy! Mukhang hindi dapat magpatumpik-tumpik. Capricorn, no? Okay, so may mga choices available para sa iyo, Capricorn. Yun lang ibig sabihin nito na, ayan, dapat makita mo daw yung mga opportunities na meron ka. Okay, at ang sinasabi dito, kung ano man decision yung gagawin mo, na sana itong decision na to na mapipili mo ay makapag-offer sa'yo na ma-reach mo yung full potential or growth mo ng sitwasyon mo. Okay? Kumbaga, sana itong decision na gagawin mo or itong choice na gagawin mo ay makapagbigay sa iyo ng kung ano talaga yung makakapagpa-happy sa'yo or may bigay talaga kung ano talaga yung need mo. Kumbaga, itong choice na to na pipiliin mo, sana ito ay makapagbigay ng support para sa iyong well-being. Okay? This is making decisions or choice, no? At pwede rin namang ibig sabihin nito, hindi lang isa yung available option or opportunity na darating sa'yo. Okay, embrace. Mukhang may paparating sa'yo whether you like it or not, Capricorn, na kailangan mo i-embrace or i-accept, kaharapin. Ayan, o. May you accept what comes. Alam mo kung ano man itong paparating na to, sinasabi ng card mo na ito ay for your highest good. No? May, na kailangan mo i-embrace whether you like it or not. Kumbaga, may you accept na ito ay para sa iyong highest good. May you accept na ito ay kailangan talagang mangyari para, alam mo yun, para rin naman ito sa iyong well-being, sa ikabubuti mo. At ito ay magtuturo sa iyo na maging ikaw ay maging brave, maging flexible sa kung ano man yung mga paparating sa iyo na maging ready ka na tanggapin or harapin yung mga bagay na yan. Okay? Kumbaga, ano man at ano man yan nangyayari na yan, ay para yan sa iyong highest good. Kaya yan ipinadala. Okay, flourish. Remember mo, may embrace na dumating. Meron ding flourish, no? May you thrive and blossom. So, nakikita ko dito, kung meron man darating sa iyo dito, na kailangan mong kaharapin whether you like it or not, nakikita ko na masusurvive mo yan. Okay? Makakapag-thrive ka dito. Ayan, oh. You will thrive and blossom no matter how difficult itong situation na kakaharapin mo dito.
Okay, so it's a good news na kung ano man itong journey na paparating sa iyo, itong kakaharapin mo, na kung ano mang bagay yan mukhang well-equipped ka nga dyan. Yun nga yung sinasabi ko na ikaw ay makakasurvive, no? Makakapag-thrive and blossom ka dyan. At makakapag-continue ka. Ito yung isa pang magandang good news. Ayan, no? May you continue to trust this path. Kasi nga, yun nga yung sabi ko kahit na hindi mo man gustuin tong mga bagay na darating sa iyo, no? Dito sa embrace. Pinadala talaga sa iyo yan para ma-experience mo yan. May purpose. May purpose. At itong mga ito ay para sa iyong highest good. At ang nakikita ko, ang pinaka-importante dyan, ano man yung iba to sa iyo, ano man yung kaharapin mo, ikaw ay makakapag-thrive, ikaw ay makakasurvive, makaka-blossom dyan. At ikaw ay makakapag-continue. So, ibig sabihin, malalagpasan mo lahat yan. No, makakapag-continue ka dito sa iyong path. Ang importante dito ay hindi ka nawawalan ng faith, hindi ka na di-discourage na tumigil. No, andun ka pa rin sa iyong strong personality na magko-continue ka. No matter how difficult itong mga ibabato sa iyo kakaharapin mo. And you will be able to survive. Nandun yung strong willpower mo to continue. And pagdating naman dito sa iyong next card, may Virgo energy. You are good enough, of course. So kung hindi mo na-appreciate yung sarili mo, Capricorn, this is a reminder na ikaw ay sapat. Kung ano man yung pinag-uusapan dito, tungkol man saan yan. Hindi mo dapat minimenos yung sarili mo. Dapat magkaroon ka ng confidence. Magkaroon ka ng worth, no? Sa sarili mo. Ito yun. Kung paano mo tignan yung sarili mo. Ano ba yung price tag mo according to yourself. Okay, it's kung paano mo na-appreciate, vina-value yung sarili mo. Step out of your comfort zone. Sa tingin ko, yung mga takot mag-try dyan, ito yung indication na lakasan nyo yung loob nyo. Kailangan nyo rin maging daring paminsan-minsan. Kailangan nyo rin makipagsapalaran, sumubok. Kasi walang mangyayari sa inyo kung hindi kayo, kumbaga andun lang kayo nakakonfine sa limited comfort zone ninyo. Hindi nyo malalaman what's out there kung hindi ka aalis dito, diba? Andito ka lang So, ito yun. It's a suggestion or advice para sa iyo, Capricorn, na lakasan mo yung loob mo, na mag-expand ka. Try mo yung new things, yan yung mga ganyan. You need to meditate and contemplate. New Moon in Aries. Siguro, may iba sa inyo, kailangan nyo ng time na bago kayo mag-decide or bago nyo gawin yung isang bagay, pag-isipan nyo munang mabuti. Baka kailangan nyo ng time para sa sarili nyo. No? Bigyan nyo ng time yung sarili nyo na makapag-isip-isip. Makapag-isip ng malalim. Kumbaga, kailangan maglaan ka ng time, no, para makapagmuni-muni ka. Ito yun. Pwedeng may mga last minute ka siguro na na maaaring ma-realize, lalo na kung magkakaroon ka ng sapat na time na makapag-muni-muni, makapag-isip-isip. Tapos it's time to take action. Ibig sabihin lang, ito yung time na hindi ka maghihintay na merong mangyari, no? Ibig sabihin, ikaw talaga yung kikilos. Kumbaga, hindi mo hihintay na, hindi ka lang maghihintay kung meron kang gustong ma-accomplish dito. You need to take action tungkol dito sa iyong situation. Okay, kaya nga, ano ba yun? Saan ba yun? So, kung may mga gusto kang gawin, no? Now is the time na
Gawin mo yung dapat mong gawin or umpisahan mo yan. Okay, may Aries, no? Banggit ko ba may Virgo, may Pisces, may Aries energy. Tignan na natin yung iba pang paparating sa'yo. You should accept valid criticism. Yan, baka may mga valid naman daw. So, it's for your improvement. Kung meron ng mga pumupuna sa'yo, not because, not because gusto ka nilang, hiyain or what, kundi, lang, parang observation lang nila. Kumbaga, valid naman siya. Hindi, this is not something na, personalan yung pamumuna, no? Kumbaga constructive criticism yan. Kumbaga constructive criticism siya, hindi siya personal. Kumbaga wag kang maging sensitive yan. Kung meron ka mang ma-receive na mga criticism. Spiritual love. So this is a deep kind of love na maaari mong maranasan, no? Hindi ito always romantic. Okay, maraming forms ang love, 'di ba? Take note. So Lilith, it's pure pagiging pag sinabi nating ganito white flower, parang pure yung pure yung pagmamahal. Whatever kind of love man yang tinutukoy na 'yan. Valley, deep personal strength and peace that assure success. Okay. So, kung ano man itong ma-encounter mo, nakikita ko naman na success is assured. Ano man yung magiging outcome, Capricorn. Yan, sinasabi na ng Valley card mo. No. You have the strength that you need para maging successful yung outcome tungkol dito sa situation mo. Sabi kasi assured so yan, kumbaga 90% sure ball na magiging successful yung outcome dyan. At merong dealings or relationship with the man. Romantic man po ito, hindi. Tignan na natin yung love life. Resistance. Someone holding back. Yan. Pwedeng energy mo yan or energy ng person. May nag-hold back dito. Merong napipigilan. Yan. Kung ano man yan napipigilan dyan. Or pinipilit, kasi pag sinabing resistance, parang pinipilit labanan Nire-resist Kung ano man yung nire-resist dyan. Feelings man yan or kung ano man. At meron din binabanggit dito na secret admirer. Baka yung iba sa inyo, meron kayong secret admirer dyan. Pero ang sure dito is meron something na tinatry isuppress, pigilan. Maaaring pinipigilan yung urges, pinipigilan yung emotions, pinipigilan yung sarili niya kung sino man sa inyong dalawa. May divine feminine dito.
Kumbaga, sa dalawa, kung dominant yung isa yung submissive, ito yung divine feminine. No? Kung sino sa inyong dalawa yung tinutukoy niyan, siya yung mas, siya yung less aggressive sa inyong dalawa. Siya yung mas passive. Siya yung mas receiving. Memories. Bittersweet. So, parang may dito. About past person. Kasi may mga memories. Okay. So, yung iba nagkakaroon kayo ng conflict sa ngayon. Kasi meron kang conflict card dito. Ayan. Nagka-clash kayo. So, may mga hindi kayo mapag-agrihan netong person mo. Or pwedeng may mga differences kayo hindi nyo ma-settle. Sabihin na natin, pwedeng hindi kayo ganun talaga ka-compatible netong person na to. Tapos, meron ditong mga parang yun nga yung sinasabi ko about the past, no? Yung mga pwedeng memories na pabalik-balik sa inyo about a past person. Pwedeng yung iba, parang may pa rin, may part of you na parang na-stuck doon sa past na siguro hindi mo from time to time pwedeng nare-remind ka niyang mga yan, ng mga memories na yan, or pwedeng nagre-recur sa'yo, bumabalik-balik, no? May regression. Okay, so conflicted. Yung nakikita ko dito, conflicted Conflicted yung situation ninyo nitong person. Pero ayun na nga, pero yung isa is nagtitiis, nag-hold back na lang, no? Pipigil na lang sa sarili. Tignan na natin yung mga closing messages. Romance, uy. So, baka yung iba may romance kasi sabi ko, di ba parang may secret admirer. Oh, hindi ito para sa lahat Pwedeng yung iba lang, baka may tagahanga kayo. At pwedeng may romance. Kasi parang may attraction or admirer ka na maaaring, alam mo yun, maging mauwi sa sa romantic encounter. Hoy, let go mo na daw. Kasi ito yun. Feeling ko lang may kinalaman sa past. Kasi parang sabi ko nga, di ba, merong some part of you na stuck sa past. Na parang every now and then, parang bumabalik-balik ka doon. Nagre-regress ka. Ito yun, yung tinutukoy ko. Or kung meron mang ibang tinutukoy itong let go card na dapat mo nang i-let go sa ngayon, Capricorn. Pwede namang hindi siya related sa past, pwedeng hindi rin naman siya related sa romantic, no? Pwede yung iba sa inyo, ibang bagay yan tinutukoy na dapat mo nang bitiwan. Look for a sign, no? Ibig sabihin, may mga red flags or green flags sa paligid. So, ito kumbaga maging aware ka sa mga possible na palatandaan o senyales na magbibigay sa iyo ng answers or clues about kung ano man itong concern mo, no? Ano man yan, mang mga yan, red flags or green flags, take note mo siya. And success, wow! Possible na maging successful talaga kasi ayan, dalawang card mo na yung naglumitaw dito about success. As long as meron kang deep personal strength and peace, no, achievable, maaaring maging successful yan. So, may paparating na success para sa inyo, Capricorn.
Okay, ito yung mga mensahe na nakuha natin dito sa iyong reading. Sana makatulong sa iyo ito. Don't forget to leave a comment or like. Take care, babush!